Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Sa mga nagko-comment, nag-like, and nag-share. Thank you so much. I really do appreciate that. And sa mga palaging nandito, sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang, newly people here watching this video right now, welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel, Dark Angels Intuition, of course, and tap that notification bell and get notified. So I will going to do a reading. This is your person's reading. So this reading is a part of isa sa pagpipilian sa personal reading ko. So if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page. I will going to put the link on my description box so that diretso na lang kayo doon and to message me. Okay, so please don't forget to follow na din and like my Facebook. So let's start. This is your person's reading. So kaninong person to? Sino maka-resonate dito? Kaninong story to? Let's start. Hindi lahat maka-resonate dito, okay? So takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. So kung kailan nyo ito mapanood, this could be yours if naka-resonate kayo. So let's start. What is happening right now? I will going to mention zodiac sign. If may makikita ako, yes, of course. So what is happening right now? Separation. Either nasasaktan ka ngayon, sobra kang nasasaktan, sorry about that. Sobra kang nasasaktan dahil sa might be somebody ghosted you. Okay, might be this person ghosted you and parang kumbaga ang masakit dito is like nagkaroon ng clarity sa'yo kung bakit kanya ginost. So sobra kang nasaktan dahil could be natukso siya sa iba. Okay, it's either natukso siya sa iba, nahulog siya sa iba, or it's either yung treatment niya pala lang sa'yo is something na may gusto lang siya makuha sa'yo. Baga gusto ka lang niyang gamitin or something na just want to make love with you, or natukso lang talaga siya sa'yo. Kaya sobra kang nasaktan because of course you expected that this person did love you dahil nahulog ka din sa kanya. So yun pala hindi siya sure sa'yo. So and that's why might be this person like ghosted you, or iniwan ka na lang ganyan basta-basta. So might be after either after breakup, hindi na siya nagparamdam ulit, parang he just really don't care. And dito ka sobrang nasasaktan. So nagkaroon ata dito sa person na to ng unsureness about, or baka hindi talaga siya sure about your relationship dahil nga baka yun lang talaga yung treatment niya sa'yo. So sad to say kasi may nangyayari talagang ganito. So sobra kang broken sa mga nangyari. Kasi you have expected ata from this person na may plano siya para sa inyo, and might be may mga pangako din siya, tapos ito lang pala, nung nalaman mo yung katotohanan, ganito lang pala tayo. Okay, so ano talaga yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? So, ano talaga yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Honestly, attraction. Either na-attract siya sa'yo, nagandahan siya sa'yo, nagustuhan niya yung company mo, na-enjoy niya yung company mo, nakita niya sa'yo na kumbaga, you are someone very like, might be sexy, beautiful, intelligent,
But the thing here is, confused siya eh. Parang meron siyang feeling of naiipit siya sa sitwasyon because either may asawa siya. Okay? It's either may asawa siya or it's either meron siyang karelasyon din na iba. Which is feeling ko matagal na sila nito. So, either, okay, asawa niya to or kalibin niya ba to, karelasyon niya ba to na matagal na. So, hindi talaga siya sure about decision towards you. Medyo naiipit siya sa sitwasyon. Kasi he likes you. Kaya ka nga niya niligawan. Kasi nagandahan siya sa'yo. Nagustuhan ka niya. Yun. Nakita niya na independent woman ka. Basta okay kang kasama. Something ganyan. Pero, yun nga sa point is like, medyo nagkagulo ata or naging mabigat yung sitwasyon. Nagkaroon ng mga disappointments. Lalo na siguro nung time na nalaman ata nung isa at hanggang sa nalaman mo din. Okay, so pwede itong vice versa. So, yun yung feeling niya na may someone ako. Meron ako someone. Anong gagawin ko? Nahulog ako dito sa kanya. Parang yun yung nararamdaman niya eh. Pero hindi talaga, parang kabaga, hindi ako sure. Hindi ko alam, naiipit ako sa sitwasyon. Parang confused ako sa mga nararamdaman ko. Ganon yung feeling niya. So, any intention. Ano ba talaga yung intention niya para sa'yo? Anyway, I can see Aquarius sign, Pisces, Libra, Gemini. So, ano yung intention ng person na to para sa'yo? See? Yung intention niya, yun din ata yung ginawa niya sa'yo. May intention niya, intentionally talaga na alam niyang iiwan ka lang niya. Pag once na makaramdam siya ng changes, like he wanted to have changes, na mali itong ginagawa ko, kailangan kong ayusin to. This person will just really going to either ghosted you or did ghosted you or will just going to, after niya makipag-break, hindi na siya makipag-usap balik. Parang ganon lang. So, dahil alam mo kung bakit, ayaw niya kasi na may masabi sa kanya, either yung person na yon, siguro tinago niya to doon sa kanya. Ayaw niya na sasabihan siya na manloloko, ayaw niya sasabihan siya na walang kwenta, ganyan, whatever it is, judgment. Ayaw niya may masabi yung family niya ba po sa kanya, yung family ng babae ba or something, mga kilala niya na ganun, cheater ka pala or something. So, dahil ayaw niya mangyari yun, kaya para sa kanya, kung sakali man na medyo makaka-realize na siya ng mali yung mga ginagawa niya, definitely aalis na lang talaga sa sitwasyon na to. Lalo na pagbibigat na yung sitwasyon. Kasi, meron talagang nauna sa'yo. And, they are still together. Might be they are married or engaged, something. So, may plano ba siya? So, I can see Libra here. May plano ba siya para sa'yo? Wala siyang plano. Wala. Ang nakikita ko kasi dito, parang mapapagod ka lang sa kakahintay ng mga kasinungalingan niyang plano or mga kasinungalingan niyang promises sa'yo. Because this person is lying to you. With the devil card, this person is like trying to make you believe that I like you, I love you, ganyan. Though yes, na ano siya, na-attract siya sa'yo, nagandahan siya sa'yo, naseksihan siya sa'yo,
something na gustuhan niya yung company mo, but not to the point na mahuhulog talaga siya sa'yo. Alam niya na meron siyang someone. And alam niyang, itong someone na to, hindi niya to iiwan kasi alam niyang, ito yung mahal niya eh. Alam niyang worth it to sa buhay niya. So, hindi niya to iiwan. So, yung plano niya is, syempre, sasaktan ka lang niya. And, kumbaga sa point na, parang imamanipulate ka niya or lulukohin ka lang niya, gagamitin ka lang niya or something. Anything like that because this is the devil card. So, pag wala siyang total plan, alam niyang hihiwalayan ka lang din niya. Pag magkaroon na to ng clarity, alam niya pa din kung kanino siya mag-move forward. Something like that. Alam niya yun eh. Though, ando siya sa point na, syempre nagustuhan ka niya, diba? Gusto niyang parang mag-progress. Parang may plano pa siya na mag-progress pa yung relasyon ninyo. Kumbaga, hindi to totally na short time lang yung gusto niya. Dahil sa nagustuhan ka niya, I don't know if paano ka niya nagustuhan, anong way or something. Gusto niyang mayroon pang progress sa connection na meron kayo. But the thing here is, siguro I don't know kung nangyayari na to sa inyo ngayon. Dahil, paano kung mahulog ka talaga sa kanya? Tapos, pag mahuhulog ka sa kanya, alam niyang hindi lahat sasabihin niya sa'yo. Magsisinungaling talaga siya sa'yo. And to the point na gawin ka lang niyang third party. So, ando siya sa point na if naiisip niya yon, kasi pwede naman niya gagawin to eh. Kasi kung sakaling wala talaga siyang pakialam, pwedeng gagawin niya to, pagpatuloy niya to. But the thing here is, paano sa side mo? Masasaktan ka, mapapagod ka sa kakahintay. Kasi alam niyang masasaktan ka din. Alam niya talaga na hindi ikaw yung pipiliin niya. So, ano ba yung tinatago niya sa'yo? Ano yung hindi mo alam about sa kanya? So, I can see Capricorn sign. So, ano yung hindi mo alam about sa kanya? See? That this person has a responsibility. You might be dealing with a Capricorn or a Pisces sign. This person has a responsibility in life. And ginawa ka talaga niya isa sa mga option niya. So either, hindi lang ikaw yung kausap niya, may iba pa. Tsaka may asawa din siya. May responsibility kasi siya sa buhay. So, ando sa point na unexpected yung mga nangyari sa inyo. Ibig sabihin, hindi niya planado to. Unexpected na nahulog siya sa'yo, na-attract siya sa'yo, may nangyari ba sa inyo or something. Unexpected dito na nangyari. And to that point, wala talaga siyang balak sabihin sa'yo about his past or about what he is, who he really is. Kumbaga, pwedeng magsinungaling siya sa'yo na hiwalay na kami ng asawa ko, wala, ganyan. Para lang maipakita sa'yo na pwede kayong mag-workout, pwede maging maganda yung connection ninyo, yung relationship ninyo, maglalakas siya ng loob na ipakita na maganda yung pagsasama ninyo. Kasi itatago niya sa'yo might be yung marriage niya, na okay pa sila, na nagmamahalan pa sila, na ganun. Kasi andun nga siya sa point na alam niya yung ginagawa niya, na alam niya na kung sakaling magkagulo-gulo, iiwan ka na lang niya. So, it's either LDR kayong dalawa. Dahil, ganun lang sa kanya kadali na pwedeng kang i-ghost. Kasi, kaya, I can sense an LDR connection na meron sa inyong dalawa dito. Kasi, isa pa, ganun lang din kadali sa kanya na pwede kanyang pagsinungalingan. So, he's juggling. Ibig sabihin, sinabay niya kayong dalawa. So, may asawa siya, either married siya, may kinakasama siya.
and nandyan ka. So, sometimes ito siya sa'yo, sometimes doon siya sa isa. And, parang hindi lang pa nga ikaw eh, parang meron pa talagang iba. So, let's see. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? Okay. Dumating ka sa buhay ko nung time na hindi kami okay ng kinakasama ko or ng asawa ko. Pero alam ko pa rin kasi na I was going to offer a new beginning to her or him. Medyo nako-confuse lang ako ngayon sa mga nangyayari dahil na-attract din naman ako sa'yo. Nagustuhan din kita. Nagustuhan ko yung company mo. But the thing here is, alam ko magiging unfair ako kung sakali hindi ko matutupad yung mga pangako ko sa'yo. Baka darating sa point na hindi din tayo magkakaunawaan na dalawa. Tsaka hindi mo din ma-appreciate yung connection or relationship natin dalawa. So magkakaroon lang ng disappointments dahil nga I am with somebody else as well. So I'm sorry if I gave you pain, heartaches, and stressful thoughts. Sa ngayon, gusto ko lang talaga muna na mapag-isa, magpahinga. And hindi ako nakatulog sa gabi. Honestly, nakonsensya din ako or nagsisi din ako sa mga pagkakamali na ginawa ko sa'yo. So, but then, andun ako sa point na I still love my responsibility. Like, I know what I am doing. Alam kong kailangan kong gawin to. Alam kong kailangan kong magdesisyon. So, anong pwedeng mangyari sa connection natin? So, fire sign is here. Well, this person was going to come back to someone, to his responsibility in life. Family could be, commitment na meron sila. Madami na kasi silang pinagdaanan nito eh. So, I think on your side, you will going to move on from this. We're going to try to move on from this. Though, mas masasaktan ka talaga dito. I think hindi madali din para sa'yo. Pero, nakikita ko kasi dito na hindi kayo mag-uusap nito. Like what is happening right now. Hindi na kayo nag-uusap. So, I think ang meron pa talagang mangyayari na medyo you will still going to try to fix some problem, pero dadating din sa point na matatanggap mo din ang lahat ng to. I think merong darating sa buhay mo na bago if naka-move on ka na, if okay ka na sa mga nangyari. May darating sa buhay mo na mag-o-offer a new one that will going to offer you love. So, yun. I can see Gemini, Leo, Aquarius sign. Fire sign on your side could be. So, earth signs as well. So, yun. That is my reading for you. Thank you and
God bless. If you want to book a personal reading with me, once again, please just check on my description box and click the link, and idadalin kayo ng link to my Facebook page, and you can DM me there for the information. I personally will going to send you the information, and yun, after that, then if after the payment, then makapag-schedule tayo kung kailan. So yun, sa schedule ngayon, I am open yung September 15 and 16 kasi wala ako sa 13 and 14 yung libing na kinakasama ko. So yun, thank you.